Magandang araw sa inyo mga kapasta. Ganoon din sa narrator natin. Ang pangalan ko po ay Ian. Araw-araw akong nakikinig sa inyo. Pagdating ko galing school, isa sa mga chinecheck ko ay kung meron na ba kayong upload. Minsan naman inuulit ko na lang yung mga dati ng upload. Noong isang araw, may kinuwento sa amin si Papa na nangyari daw noong teenager pa lang siya. Nakiusap ako kay Papa na kung pwede ay ikwento ko dito sa channel nyo yung nangyari. Buti at pumayag naman si Papa. Noong edad 18 raw si Papa, naipasok siyang boy sa isang pier doon sa probinsya nila. Mahirap lang daw ang buhay nila noon. Si Lolo karpintero. Hindi naman araw-araw may trabaho si Lolo. Si Lola naman may gulayan sa palengke. Dahil 8 magkakapatid sila Papa, kulang daw lagi ang kinikita nila Lolo at Lola. Nagpasya raw silang magkakapatid na tumulong na rin sa mga magulang para may ipon din sila oras na magsimula na uli ang klase. Madalas daw ay gabi na kung umuwi si Papa. Wala siyang service noon, kaya nilalakad niya lang yung 1 kilometro na daan pa uwi. Hindi naman takot si Papa. Sanay na raw siya na umuuwi ng ganoong oras. Kaso itong si Lola, grabe kung mag-alala. Ang dami niyang naiisip na pwedeng mangyari kay Papa habang naglalakad pa uwi. Paano raw kung mapagtripan siya ng mga bandido sa gubat? Paano raw kung makagat ng ahas si Papa habang naglalakad? Pero ang pinaka nakakatakot na pwedeng mangyari noon kay Papa ay yung makasalubong ng isang aswang. Noong panahon na yon ay napakaraming nababalitang engkwentro sa aswang. Noong 12 anyos pa nga lang daw si Lolo, meron silang natagpo ang bata sa ilog. Wala nang bituka at dugo. Halatang halata na isang aswang daw ang may gawa nun. Ilang araw din na sinubukan ng mga kalalakihan na hulihin yung aswang. Sumama pa nga raw noon si Lolo, pero wala silang nahuli. Para mabawasan daw ang pag-aalala ni Lola, pinabaunan daw siya noon ng sanga ng kalamansi. Laging pinapaalala ni Lola kay Papa na kung sakaling may umatake raw na aswang kay Papa, gamitin niya yon na armas. Biyernes daw ng gabi, excited umuwi si Papa kasi walang pasok kinabukasan. Balak niya sana na kakain muna sa bahay tapos makikipag-inuman sa tindahan nila Aling Mercy. Madilim na daw yung kalsada na lagi niyang dinadaanan. Sa gitna ng paglalakad niya, meron siyang madadaanan na mahabang parte ng lugar kung saan walang konkretong kalsada. Walang ilaw at puro puno ang nakapaligid. Wala rin ngang nagtatangka na tumira dun kasi madalas din na daanan yun ng mga bandido. Sa parting yun lang daw natatakot si Papa kasi kung meron ngang mananakit sa kanya, sure daw na doon yun mangyayari. At tama naman si Papa. Pagtapak niya raw sa parting yun ng daan, nilabas niya yung dala niyang ilaw. May narinig daw siyang kaluskos galing sa mataas na puno sa kaliwa niya. Paglingon niya, may maitim na lalaki. Punong-puno ng balahibo yung katawan at naglalaway daw ang bibig. Aswang daw yun. Unang beses na makakita ng aswang ni Papa. Hindi pinairal ni Papa ang takot. Naalala niya yung sanga ng kalamansi na pinabaon ni Lola sa kanya. Agad niya itong nilabas galing sa dalang bag at tinutok papalapit sa aswang. Nung sumugod daw ito sa kanya, ginamit niya yung sanga ng kalamansi. Nakita raw ni Papa na bumuka sa balat ng aswang ang malaking sugat kahit mahina lang yung pagkakadikit nito sa balat. Humiyaw yung aswang tsaka tumakbo pabalik doon sa mga puno. Takang-taka raw si Papa. Hindi niya raw akalain na ganoon pala ang epekto noon laban sa aswang. Nung makauwi, kinuwento niya kay Lola yung nangyari. Nagpasalamat siya at simula noon, lagi na siyang nagdadala ng sanga ng kalamansi kapag alam niyang gagabihin siya ng uwi. Sir Neb, sana mapansin niyo ang kwento ko. Ako nga pala si Noli. Itong kwento ko ay tungkol sa dati kong katrabaho na itago na lang natin sa pangalang John. Pagdating pa lang ni John,
As in yung first day niya sa trabaho namin bilang cook sa isang spaghetti sauce factory, ay iba na raw yung pakiramdam sa kanya ng isa ko pang katrabaho na tawagin na lang nating Adam. Ang sabi niya, naninindig ang balahibo ko sa taong yan. Natawa ako, sabay tanong kung bakit. Pero nagkibit balikat lang siya bago tinignan ng pailalim si John. Sa buong first day na yon ni John ay bukod tanging si Adam ang hindi ko mausap sa kanya. Kinahapunan noong pauwi na kami ay hinabol ako ni Adam. Sasabay raw siya sa akin pauwi. Yun pala ay dadaldalin niya lang ako tungkol sa nadiskubre daw niya. Pinasunod niya ako sa pansitan para doon magkwento. Sir Neb, sa pabrika ng pagkain ay bawal ang alahas at damit na may butones for safety reasons. Dahil doon ay tinatanggal ni Adam ultimo medalyon niya na nakakadetect daw ng masamang espiritu. Ang sabi niya ay 2 times pa lang niyang naramdaman ang pagbabago ng temperatura ng kanyang medalyon. Uminit daw yon noong inaswang sa panganay nilang anak ang kanyang asawa. Sunod ay nang isuot niya yon habang naghahanda na kaming lahat sa pag-uwi. Noon daw ay hindi naman umiinit ang medalyon niya kapag sama-sama kaming magkakatrabaho. Uminit lang yon dahil may bagong pasok. Si John nga. Ibig mong sabihin aswang si John? Sabi ko. Pre, hindi pa nagkamali ang medalyon ko. Sabi naman niya. Anong gagawin natin? Tanong ko uli. Hindi raw niya alam. Alangan namang cornerin daw niya at paaminin. Baka abangan siya sa gabi. Pero ang kinakatakot daw niya, baka kung ano ang gawin nito sa mga spaghetti sauce. Lalo at sa batch making pa ito natoka. Bigla rin akong kinabahan. Paano kung aswang nga si John? Tapos bigla niyang duraan yung sauce. Nung sumunod na araw ay nagulat ako dahil kinausap ni Adam si John. Hindi lang basta kinausap, kundi niyaya niya pa na kumain ng pansit. Hindi ko alam kung anong trip ni Adam noon, pero pumayag naman si John. At nang uwian nga ng hapon ay naglakad kami papunta sa pansitan. Umorder kami at kumain. Pansit bihon lang ang order namin. Pero si Adam nagpahabol pa ng sisig at humingi ng extra kalamansi. Hindi ko alam kung anong gustong palabasin ni Adam noon. Pero ang gaslaw niya magpiga ng kalamansi. Talsikan sa aming dalawa ni John yung kalamansi juice. Tapos sinadya niyang pigaan ng marami yung sisig. Nandoon pa sa sizzling plate. Kaya tilamsikan talaga. Maya-maya nagpagpag ng damit si Adam dahil mainit daw. Nilabas niya yung medalyon at sinadyang ipakita kay John. Napatingin tuloy ito pero hindi na nagkomento. Mga ilang saglit pa, nagpaalam si John na magsi-CR lang. Pero halos kalahating oras na ay hindi pa siya bumabalik. Tatawa-tawa si Adam. Kumpirmado daw na aswang si John dahil umalis ito pagkakita ng kanyang medalyon. Tinuro din niya yung pansit na walang bawas. Nagulat ako kasi kita ko naman na sumusubo si John. Pero nang tignan ko yung pansit niya, parang hindi nga nagalaw. Paano ka ako nangyari yun? Ang sabi ni Adam ay ilusyon ko lang ang lahat ng nakita ko. Pero siya raw ay kitang-kita niya na ilang sa kanya si John. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay nag-awol na si John. Tawa ng tawa si Adam. Natakot daw ito sa kanya. Pero makaraan ng ilang araw ay nakita ko sa may palengke si John. Tinawag ko at kinamusta. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Kaya tinanong ko kung may kinalaman ba ako kaya siya nag-awol. Tinanong niya ako kung hindi raw ba sinasabi ni Adam ang nalalaman niya tungkol sa kanya. Hindi ako nakasagot kasi parang umamin na rin siya na tama si Adam. Pero sabi niya ay nahihiya siya kaya siya umalis. Pakiramdam daw niya ay tinataboy siya ni Adam kaya nagkusa na siya. Hindi naman daw niya intensyon na makapanakit ng tao. Hindi raw siya kasing sahol ng iniisip ni Adam. Hindi nga raw siya kumakain ng hilaw na laman kahit sa hayop lang. Ang kondisyon daw niya ay karamdaman na pilit niyang pinipigilan.
Kaya lumalayo na lang siya kapag nabibisto para hindi na lumala ang usapin. Basta pagkatapos ng usapan naming yon ni John ay naawa ako sa kanya. Pakiramdam ko noon ay pinapower trip siya ni Adam at agad na hinusgahan. Kawawa naman siya. Oo, aswang siya. Pero hindi naman siya nananakit o ano. Gusto lang niyang maging normal, kagaya nating lahat. Lenny po ang pangalan ko, Sir Neb. 3 years na rin akong nakikinig sa mga stories nyo dito sa YouTube. Nakakaaliw lalo na kapag ako lang ang tao sa bahay. Anyway, nang malaman ko na pwede palang magpasa ng story, naglakas ako ng loob at eto na nga. Nag-submit ako ng karanasan na nangyari noong 15 anyos pa lang ako. Matagal na rin. Si Tito Dan hiwalay sa asawa. Hindi ko na ikukwento pa dito kung anong rason kung bakit siya hiwalay. Basta yung asawa niya nasa abroad na. Kalaunan kinuha rin nito yung 2 nilang anak. Galit na galit si Tito, kaso wala naman siyang magawa. At saka sabi niya baka mas maganda na raw ang buhay ng mga anak niya doon sa ibang bansa kaysa naman dito sa poder niya. Mag-isa lang sa bahay si Tito. Meron siyang tanim na punong kalamansi sa likod bahay. Sobrang creepy ng puno ng kalamansi na yon. Itim yung sanga niya, tapos ang laki ng mga tinik. Tuwing nandoon kami sa bahay nila Tito, isa sa laging sinasabi sa amin ay wag na wag daw kaming lalapit doon sa puno ng kalamansi kasi merong bantay yung puno. Isang beses, lumabas ako sa likod bahay nila Tito para maghugas ng kamay. May okasyon nun, hindi ko na matandaan. Kinamay ko kasi yung chicken. Hindi ako makasingit dun sa mga naguhugas ng plato sa kusina. Tinuro nila ako doon sa may likod. Merong hose doon na pwede kong gamitin. Madilim na nun, siguro 7 na ng gabi. Naghugas ako ng kamay. Yung bula ng sabon ko kumalat doon sa sahig, so inispray ko yung hose doon sa bula. Pagtingin ko doon sa puno ng kalamansi, merong bata na nakatayo. Pwedeng mga 6 years old lang yung bata. Kaso wala siyang suot na damit. Hindi ko nga matukoy kung lalaki ba siya o babae. Hindi naman ganoon kalakas yung ilaw doon, so hindi ko makita ng maayos yung mukha niya. Basta yung mata niya iba ang kulay. Kulay dilaw. Litaw na litaw sa dilim yung kulay. Tumakbo ako papasok ng bahay. Umiiyak. Nagsumbong ako kay mama. Lumapit si Tito at sabi niya wag ko na lang daw intindihin yun dahil dun talaga nakatira yung bata na yun. Ito raw pala yung bantay ng kalamansi na matagal na niyang sinasabi sa amin. Graduate na ako ng kolehiyo nang mamatay si Tito. Binenta yung bahay at lupa niya, tapos pinaghatian ng mga kamag-anak yung pera. Malaking porsyento ng pera napunta doon sa 2 niyang anak. Ilang buwan din na nabakante yung bahay hanggang sa may isang pamilya na lumipat doon. Sila yata yung nakabili ng lupa galing sa bangko. Yung tatay ng pamilya bigla na lang nagkasakit. Yung kaliwang kamay niya lumalaki na parang lobo. Hindi niya raw alam kung bakit. Kahit yung mga doktor ay walang maisip na dahilan kung bakit yun nangyayari. Lumapit sila sa albularyo at nalaman nila na ang dahilan pala ng pagkakasakit ng tatay nila dahil pinutol nito yung puno ng kalamansi sa likod bahay. Nagalit yung bantay nito kasi nawalan siya ng bahay. Pinaparusahan daw siya ng batang engkanto. Buti at tinulungan sila ng albularyo. Nagbigay sila ng alay na manok. Isang buong linggo silang nagbigay ng kulay puting manok doon sa lupa kung saan dating nakatanim yung puno ng kalamansi. Nagtanim din sila ng panibagong kalamansi sa lupa. Matapos nilang gawin lahat yun, gumaling naman kalaunan yung tatay. Balik na ulit sa normal yung katawan niya. Sa pagkakaalam ko, malaki na yung puno ng kalamansi doon sa likod ng dating bahay ni Tito. Malamang natuto na rin yung pamilya na nakatira doon kung paano makihalubilo kasama yung engkanto
na doon pa rin nakatira. Marvin po ang pangalan ko. Share ko lang itong nangyari kay Daddy. Driver ng truck si Daddy. Bata pa ako, alam ko ito na yung trabaho niya. Madalas ay gabi ang biyahe niya. Kung saan saan siya nakakapunta. Depende sa kung anong dapat i-deliver. Nakailang sama na rin ako sa truck ni Daddy. Naalala ko dati mga fresh na gulay ang dala ng truck namin. Tumulong na rin ako noon na magbaba sa palengke ng mga i-deliver. Halos walang tulog si Daddy nung gabing yon. Doon ko na-realize kung gaano kahirap yung trabaho niya. May isang beses raw na kailangan nilang dumaan dito sa gilid ng bundok. Maulan nun. Madulas yung kalsada. At saka prone sa landslide yung lugar. Kaya maingat si Daddy magpatakbo. Mahirap na raw. Baka dumiretso sila doon sa gilid ng bangin na sigurado kapag nahulog sila, walang makakaligtas. Yung assistant ni Daddy, Reggie ang pangalan. Tinapik daw siya sa balikat. Tapos nagsabi na meron siyang nakitang tumatakbo kasabay ng truck nila. Sinilip ni Daddy yung side mirror. Ang bilis daw tumakbo nung lalaki. Halos kasabay niya sa bilis ng andar yung truck. Imposible raw yun. Kahit maingat yung paandar ni Daddy, wala pa rin daw tao na makakayang makasabay sa bilis nito. Medyo binilisan ni Daddy yung takbo ng truck. Sumilip siya sa side mirror. Nakakasabay pa rin yung lalaki. Kinabahan daw siya nun. Naisip niya, baka nga hindi normal na tao yung tumatakbong lalaki na yon. Pagtingin uli nila, wala na. Mga 15 minutos lang ang lumipas. Biglang may lumitaw na kamay galing sa labas, paloob ng bintana ng truck. Paglingon ni Daddy, nakasabit na sa truck nila yung lalaki. Hindi man lang daw nila narinig yung pag-akyat nito at paglakad sa itaas. Galing doon sa bubong, pinasok daw nung lalaki yung kamay niya sa loob para sana saktan sila. Nakaiwas naman agad si Daddy. Pero nadaplisan yung leeg at balikat niya sa kuko nung nilalang na pinaniniwalaan nilang aswang. Mabilis naman na gumalaw yung assistant ni Daddy. Kinuha niya yung rosaryo galing doon sa harap ng sasakyan at sinabit niya yon sa kamay noong aswang. Napaso ito at hinugot ang kamay palabas. Doon na sila naglock ng bintana. Binilisan nila yung takbo at nung makarating sila sa mataong lugar, tsaka lang sila lumabas para i-check kung nasa bubong pa rin yung aswang. Wala na raw. Yung sugat ni Daddy sa balikat at leeg, hindi gumagaling. 7 araw na naming ginagamot yun pero walang nangyayari. Lahat ng gamot ay nilagay namin. Lahat ng pwedeng ipainom kay Daddy. Pero useless lahat. Mas lalong lumala pa yung sugat kasi nagiging violet na yung kulay. Doon na sinabi ni Lola na dalhin na raw namin sa isang albularyo. Pagtingin pa lang nung albularyong gagamot kay Daddy, ay nalaman niya na agad na hindi yun ordinaryong sugat. Malamang ay malakas na uri ng aswang daw yung balak sanang bumiktima sa kanya. Kaya hindi gumagaling ang sugat ay dahil sa kapangyarihan ng aswang. Nagdasal muna yung albularyo. Matagal. Tapos naglabas siya ng 13 piraso ng kalamansi galing sa tanim niya sa gilid ng bahay. Yung kalamansi daw na yun, benditado ng dasal. Nakakapagpagaling daw ng sakit yung patak nun. Nilagay ng albularyo yung katas ng kalamansi sa baso at sabi kay Daddy, inumin niya raw ito ng isahang inom lang. Huwag daw siyang titigil. Ginawa naman ni Daddy. Muntik pa siyang masuka pero sabi ng albularyo, pigilan niya. Binigay niya sa amin yung kalamansi na wala ng katas. Ilagay daw ito sa unang tabo ng tubig na ipapaligo ni Daddy. Sinunod naman namin ang sinabi ng albularyo. Meron pa siyang pinamemorize kay Daddy na dasal. Gumaling naman si Daddy matapos yung bisita namin sa albularyo. Iniwasan na niya yung lugar na yon kung saan siya nabiktima ng aswang.
Maggie po ang pangalan ko. Pasensya na kung medyo malungkot itong kwentong ibabahagi ko. Nung birthday ng panganay na anak ni Ate Malin, dumayo ako sa kanila. Yung lugar nila liblib. Sumakay pa ako ng habal-habal para lang matunton yung bahay nila. Doon na rin ako nakitulog. Sakto kasing long weekend yun at 4 na araw kaming walang trabaho. Sunod na araw after nung celebration, hiniram ko yung running shoes ni ate at saka naglibot-libot ako sa buong barangay nila. Mababait naman yung mga tao doon. Palangiti. Lahat ata ng matanda na nakasalubong ko, nginitian ako. Malamang alam nila na kapatid ako ni Ate Malin. Nung malapit na ako sa dulo ng barangay, merong maliit na ilog doon. Tapos may tulay na gawa sa bakal. Madilim na rin nun. Sabi ko sa sarili ko, tatawid lang ako at maglalakad-lakad pa ng konti. Tapos uuwi na rin ako. Nasa gitna na ako ng tulay nung may naamoy akong kalamansi. Ang tapang ng amoy. Para bang yung mismong kalamansi nasa tapat ng ilong ko. Medyo nahilo ako nun. Pumikit ako saglit. Pagdilat ko, merong magandang babae na nakatayo sa dulo ng tulay. Mas bata sa akin. Sa tansya ko mga 16 lang siguro yung babae. Mahaba yung buhok niya at puti yung suot niyang dress. Nakatingin lang siya sa akin. Walang ginagawa. Naisip ko na nun, baka multo yung babae. Siyempre hindi ako lumapit. Baka kung ano pang gawin niya sa akin. Naglakad ako pa atras nang hindi tinatanggal yung tingin ko sa babae. Nung alam kong wala na ako sa tulay, tsaka ako tumalikod at tumakbo pabalik sa bahay nila ate. Nung tapos na kaming kumain ng hapunan, tsaka ko lang kinuwento kay ate yung nakita ko. Sabi ni ate, multo raw yung nakita ko. Malungkot daw yung storya ng multo na yon. Jana pala yung pangalan ng babae. Tindera daw ito ng kalamansi sa kanila. Yung bahay nila ay lampas pa doon sa tulay. Sobrang sipag daw nitong si Jana. Hindi siya umuwi hanggat hindi na uubos yung mga paninda niya. May isang beses na umuwi ito malalim na yung gabi. Inabangan siya nung lalaking kamakailan lang daw ay binasted ni Jana. Nagalit yung lalaki at ang tanging naisip nitong ganti ay yung gahasain ang kawawang dalaga. Yun nga ang nangyari doon sa tulay. Natagpuan na lang si Jana na wala ng saplot at sinaksak ng 10 ulit. Nahuli naman daw yung lalaking gumawa nito kay Jana. Umamin din siya sa mga ginawa niya. Sa kasalukuyan ay nakakulong ito sa hatol na habang buhay na pagkakakulong. Simula rin daw noon, yung kaluluwa ni Jana ay laging nagpapakita doon sa may tulay. Malalaman mo raw na magpapakita ito sa'yo kapag may naamoy kang kalamansi sa hangin. Tulad nung nangyari sa akin. Nalungkot talaga ako nang marinig ko yon. Nakakaawa si Jana. Sigurado marami pa sana siyang pangarap para sa sarili at sa pamilya niya. Pero sa ganoong paraan lang matatapos ang lahat. Kinabukasan bago ako umalis, nagpasama ako kay ate. Nagsindi ako ng kandila doon sa may tulay. Pinagdasal ko siya at nangako ako na dadalasan ko yung pagdalaw para mas madalas ko rin siyang maipagdasal at para matahimik na ang kaluluwa niya. Nung sakay na ako ng bus, naramdaman ko na merong laman ang bulsa ko. Pagtingin ko, may kalamansi. Napangiti ako. Dapat siguro natakot ako. Pero ewan ko ba? Para bang matapos kong marinig yung kwento ni Jana, para bang naramdaman ko na hindi naman siya masama. Good evening po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ang kwentong ito po ay tungkol sa isang negosyante na sinasabi nilang yumaman dahil sa isang duwende. Kaibigan ko ang isa sa mga empleyado ng negosyante na yon. Lagi raw sa kanilang pinagmamalaki ng may-ari kapag nagkakainuman sila yung tungkol sa duwende na tumulong sa kanya. Kaya sabi ng kaibigan ko,
Ilang beses niya na raw narinig yung kwento mula mismo doon sa negosyante. Para na rin sa privacy ng lahat, itatago ko sila sa peking pangalan. Sabihin na lang natin na Noel ang pangalan ng negosyante. Lumaki sila na mahirap. Yung bahay nila gawa sa mga pinagtagpi-tagpi na tarpaulin at lumang yero. Bata pa lang si Noel, iniwan na sila ng ama niya. Naiwan sila sa kanilang nanay na mahilig magsugal. 3 silang magkakapatid. Si Noel na raw noon ang tumayong magulang ng 3 niyang kapatid. Lahat ginagawa niya. Namumulot siya ng basura. Tumatambay sa parking lot para maglinis ng salamin ng mga kotse doon. Minsan naman nagbebenta siya ng sigarilyo at candy sa kalsada. Napapakain niya naman yung mga kapatid niya. Tuwing gabi tumatambay daw itong si Noel sa likod bahay nila. At doon niya nakilala yung duwende. Naging magkaibigan daw silang dalawa. Madalas na dinadalhan ng pagkain ni Noel yung duwende. Tsokolate raw ang paborito nito. Halos walang budget noon si Noel, kaya yung papiso-pisong chocolate lang ang kaya niyang ibigay. Nagustuhan naman daw ito ng duwende at nangako ito na darating din ang panahon na tutulungan niya si Noel. Basta raw maghintay lang siya. Lumipas ang mga taon. Nung edad 18 na si Noel, may sinabi raw yung duwende sa kanya. May ipapagawa raw ito. Kapag gumabi na raw at pumatak na ang 12:00, kailangan pumunta ni Noel sa gubat at kailangan niyang hanapin ang isang puno ng kalamansi. Oras na mahanap niya raw ito, kailangan may dala siyang pala. Hukayin niya raw yung lupa at may matatagpuan siyang kayamanan doon. Sinunod naman ito ni Noel. Pumunta siya doon sa tamang oras, dala yung pala. Habang naglalakad si Noel, naririnig niya raw yung boses na umakit sa kanya papunta sa isang bahagi ng gubat. Doon niya natagpuan yung puno ng kalamansi at nakita niyang yung dahon nito kumikinang-kinang pa sa dilim. Iisa lang daw yung bunga ng kalamansi. Kulay ginto rin, pero dahil binalaan siya ng duwende na huwag gagalawin yung puno, hindi niya ito hinawakan. Agad namang naghukay si Noel. Nung makauwi siya, dala-dala niya yung kayamanan sa bag niya na halos mapunit na sa bigat ng mga alahas at ginto na nakalagay dito. Binenta niya lahat yun, tapos nagtayo siya ng negosyo. Lagi pa rin daw silang nagkikita ng duwende, kahit sobrang busy na ni Noel sa mga negosyo niya. Ang tanging hiling lang daw ng duwende mula kay Noel yung bigyan siya nito ng tsokolate gabi-gabi doon sa dating pwesto kung saan sila nagkikita. 2017 nung mamatay itong si Noel sa edad na 73. Sabi ng mga tao na naninirahan sa sementeryo, tuwing gabi raw kapag napapadaan sila sa puntod ni Noel, lagi silang may nakikitang maliit na tao na naglalakad sa ibabaw ng puntod. Minsan pa nga raw, naririnig nila na umiiyak yon. Matinis ang boses, kaya nakakatakot pakinggan. Iniiwasan na lang daw nila yon. Ang kwentong ito ay nagpasalin-salin na sa aming pamilya. Pero ang legit na nagkwento nito ay si Lolo Baldo. Pinsan ni Lolo Dario na ama ni Daddy si Lolo Baldo. Malapit lang yung bahay nila sa amin, kaya sinadya ko talagang puntahan siya para alamin ang kwentong ito. Binata pa raw si Lolo Baldo nang masaksihan niya ang hiwagang ito. Nangyari ito sa isang baryo sa Quezon Province. Lamayan yon dahil sa pagkamatay ng isang binata sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Ang sabi-sabi ay may sakit yung binata, epilepsy raw. Minsang inatake ng epilepsy ay natumba at humampas yung batok sa bato na nagdulot ng mabilis niyang pagkamatay. May nagsasabi rin daw na malaria at may ilan na naniniwalang hindi talaga patay yung binata, kundi nasa mundo lang ng mga engkanto. Sabi pa ni Lolo Baldo, kakilala niya yung binatang namatay. Marami raw nagkakagusto roon dahil magandang lalaki talaga.
May lahing mistiso dahil Kastila ang ama. Makailang beses na daw na nadala sa albularyo yung binata dahil napaglalaroan ng engkanto o lamang lupa. Maliban pa roon yung ilang beses na tangkang panggagayuma rito. Hanggang isang araw, natagpuan na lang ito ng pamilya na nakahandusay sa isang panig ng bahay. Wala nang malay at nang dalhin sa ospital ay dineklara ng patay. Nung pinaglalamayan na yung binata ay napansin na kaagad nila lolo na napakarami raw bisita. Karamihan ay mga babae at naggagandahan pa. Kinutuba ng mga nakakatanda noon sa lamay na mga engkanto ang bisita. May nagsuggest daw na sabuyan nila ng asin ng mga yon, pero kinontra ng iba pa dahil baka raw magagandang tao lang talaga ang nakikiramay, makainsulto pa sila. At sakali mang mga engkanto nga mismo ang mga bisita at kanilang binuhusan ng asin ay lalo silang mayayari. Tiyak daw kasi na gagantihan sila ng mga ito. Makaraan ng 2 araw ay napansin na ang bangkay noong binata parang nagpapawis. Bukod doon ay naging tampulan din ng usapan ang hintuturo nito na parang gumagalaw raw. Aktual na nakita ni Lolo Baldo ang lahat ng yon at sa kwento niya ay gumagalaw yung hintuturo na parang sa mga teleserye. Yun bang comatose tapos unti-unti nang nagkakamalay? Ganoong klase raw. Nung mga panahon na yon ay hindi pa gaanong laganap ang pag-eembalsamo sa patay, lalo na sa mga liblib na baryo ng probinsya. Dapat ay ililibing na ang patay sa 2nd araw at yun na nga ang plano roon sa binata. Kaso dahil sa ganoong insidente na gumagalaw ang daliri nito ay inakala ng pamilya na buhay pa ito. Kung ano-ano raw ang ginawa para maggising yung binata. Nariyang tinusok ng perdible ang daliri at sinigawan pa sa tenga. Pero ni hindi man lang kumibot at tumuklap ang mga mata niya. Hanggang sa isa ang nagsuggest, patakan daw ng kalamansi sa bibig. Dahil paniguradong hindi makakatiis na mag-react ang mukha ng binata sa asim noon. Kaya yun nga ang ginawa. Kaagad na kumuha ng kalamansi at pinigaan ito sa bibig. Makaraan ng ilang segundo ay bumuka ang bibig ng bangkay. Akala nila lolo ay gigising na nga siya. Pero nagtakpuhan sila palayo nang mula sa bibig ng bangkay ay umalingasaw ang napakabahong amoy. Hindi maipaliwanag ni Lolo Baldo kung ano ang kahalintulad ng amoy. Pero mas masahol pa raw sa bulok. Parang kumakapit sa balat at damit. Yung lolo ng binata ay naglakas loob na balikan ang kabaong ng apo niya para maisara yon at mabawasan man lang yung mabahong amoy. Pero napasigaw na lang yung matanda at pumalahaw ng iyak. Dahil sa likas na usisero ay nagsibalikan yung mga nagtakbuhan para alamin kung ano ang nangyari. Gulat na gulat sina Lolo Baldo nang makitang yung bangkay na parang natutulog lang ay naging tuyot at malakahoy na kalansay. Para daw naging mami. Nung mawala ang masangsang na amoy ay napalitan ng amoy ng basang kahoy. Lalong pumalahaw ng iyak ang pamilya ng binata. Nagsisisigaw sila na kinuha ng engkanto ang kanilang kaanak dahil ang bangkay na kanilang pinaglalamayan ay kahoy pala. Wala naman daw nangyari sa palahaw ng mag-anak dahil nung araw ding yun ay nilibing yung bangkay. Kese hodang yun ang katawan ng binata o hindi. Pero hindi na nga nabigyang linaw kung naengkanto nga ba yun o ano. Umalis din kasi yung mag-anak sa kanilang baryo matapos ilibing yung binata. Ako po si Jello. Hindi ko alam kung ano ang magiging dating sa inyo ng kwentong ibabahagi ko. Pero para sa akin ay kakaiba ang karanasan namin ng pamilya ko sa mga nabasa at napakinggan ko na. Sa probinsya namin ito nangyari. Maliit lang yung baryo namin pero liblib at talaga namang napapalibutan kami ng mga puno.
Sa bayan pa ako nagtatrabaho nun. Sinama ako ng tatay ko sa mga construction na ginagawaan nila. Siya regular na at ako naman ay pa-extra lang. Katatapos ko lang kasi ng high school nun at wala pang college. 3 kaming magkakapatid. Si Paulo 13 pa lang at ang bunso namin ay si Kia, 7 taong gulang. Ang nanay namin ay naglalako naman ng asin tuwing umaga. Sinasabay niya sa paghahatid at pagsundo kay Kia na medyo may kalayuan ng eskwela sa baryo, sa kabilang baryo pa. Isang beses, pinauna ako ni tatay na umuwi kasi may titignan pa raw silang bagong project sa kabilang bayan. Sinama siya ni Foreman. Naglalakad lang ako para makatipid. Iniisip ko na lang ang benepisyo sa katawan ng paglalakad para hindi ako makaramdam ng pagod. Nakasabay ko sa pagpasok sa baryo ang isang tinderong may tulak-tulak na kariton ng mga kalamansi. Matanda na siya, balbas sarado. Mabalahibo rin yung braso at binti. Hindi naman ganoon karungis ang suot niyang t-shirt at short na parang puruntong. Dahil nga nagkasabay kami sa pagpasok sa bukana ng baryo, kaya nagkatinginan kami. Tumango ako, ganun din siya. Sabay tanong kung marami raw bang kabahayan sa loob. Sabi ko hindi naman masyadong marami, sakto lang. Maliit lang kasi yung baryo namin. Unang beses lang daw kasi niyang makakapasok doon para ilako yung kalamansi niya. Matumal na raw kasi doon sa mga lugar na pinaglalakuan niya. Kaya naghahanap siya ng ibang baryo na mapagbebentahan ng mga tanim niyang kalamansi. Mukha siyang kawawa kaya pinalakas ko yung loob niya. Sabi ko kahit konti lang yung mga kabahayan sa baryo, siguradong may bibili naman sa mga kalamansi niya kahit papano. Basta maging masipag lang siya sa paglalako. Tapos binida ko sa kanya yung nanay ko. Sabi ko si nanay paglalako rin ang pinagkakakitaan. Asin naman. Sabi niya, ganun ba? Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan habang binabaybay yung baryo. May mga nakakasalubong kami na bumili ng kalamansi kay Manong. Nakalimutan ko pang itanong yung pangalan niya. Naging busy na siya sa mga bumibili. Ako naman nagpatuloy na ako sa paglalakad pauwi sa amin. Pagdating ko sa bahay, nagkukwento si nanay sa mga kapatid ko. Buti na lang daw at dumating na ako. Sabi ko ano na naman bang nasagap niya sa mga kumari niya. Si nanay kasi kapag naglalako ng asin ay hindi maaaring hindi dadaan sa mga kaututang dila niya na mga kumari. Kung anong pinakamainit na chika ay yun ang topic nila. Partida, konti lang ang mga tao noon sa baryo. Pero ang dami nilang chismis. Hindi sila nauubusan. Sabi ni nanay, kakaiba raw ang nasagap niya ngayon. Tungkol daw sa aswang. Natawa na lang ako. Pati ba naman aswang nasa hot seat na rin nila? Chinichismis na rin. Sinaway ako ni nanay. Makinig daw muna ako. At ewan lang kung makatawa pa ako sa susunod niyang sasabihin. Kwento niya, may namataan daw na aswang sa kabilang baryo. At ayon pa sa source nila, ang nakakita raw ay ang mismong buntis na anak ng kapitan doon. Sinusundan daw siya. Mabuti na lang at nakatakbo siya kahit buntis at hindi nakunan. Kung nagkataon, 2 silang mag-ina na mabibiktima ng aswang. Siya at yung nasa sinapupunan niya. Sabi ko kay nanay, huwag siyang magpapaniwala sa mga kwentong aswang. Ang tagal na nga naming naninirahan sa liblib. Pero ni minsan hindi kami nakakita ng aswang o anino man lang ng nilalang na yon. Hindi na naman bago sa amin ang balita tungkol sa aswang. Meron na ring nabalita dati pa. Pero hindi naman nila napatunayan na meron nga. Kahit yung mga nagro-ronda ay walang napala sa gabi-gabi nilang pagro-ronda dati. Ginawa nila yon nang umugong nga yung balita noon na may gumagala raw na aswang. Pero giniit pa rin ni nanay na iba sa pagkakataon na yon. Hindi naman daw siguro mag-iimbento ang buntis na nakakita. Basta iwasan daw muna namin ni tatay ang magpagabi ng uwi. Hindi naman maiiwasan yun. Minsan, ginagabi talaga kami. Isang beses nga ay ginabi kami ni tatay sa trabaho.
Kailangan na raw kasing matapos yung proyekto. Pinapamadali na kaya nag-overtime kami. Nung naglalakad na kami papasok ng baryo, mga bandang 10:00 ng gabi, natanaw ko yung tindero ng kalamansi na makakasalubong namin. Palabas naman siya noon ng baryo. Nagulat ako kasi gabi na naglalako pa rin siya. Nung malapit na siya sa amin, tinawag ko. Sabi ko, "Manong, natatandaan mo pa ba ako?" Sumagot siya ng oo naman daw. Natatandaan niya ako. Ako yung nakasabay niya nung una siyang pumasok sa baryo namin. Pero hindi lang daw niya alam ang pangalan ko. Nagpakilala ako sa kanya. Tapos sinabi rin niya yung pangalan niya, Fermin. Kaya tinawag ko na siyang Manong Fermin. Tinanong siya ni tatay kung anong ginagawa niya sa baryo ng ganoong oras. Imposible naman daw na naglalako pa rin siya. Tulog na nga yung mga tao. Sabi ni Manong Fermin, hindi na siya naglalako. Nakatulog daw siya sa ilalim ng punong mangga, dala ng sobrang pagod. Hindi niya lang daw namalaya ng oras, kaya inabot siya ng lalim ng gabi. Tinuro pa niya sa amin yung manggang pinagpahingahan niya. Tapos ay nagpaalam na siya. Kailangan na rin daw niyang makauwi at maaga pa siyang maglalako uli bukas. Nung makalampas na sa amin si Manong Fermin, sinundan siya ng tingin ni tatay. Sabi niya, nagdududa siya sa tinderong yon. Mukhang may tinatago. Baka raw yun ang aswang na nanghabol ng buntis sa kabilang baryo. Sabi ko naman kay tatay, hindi naman siguro. Di sana inatake na kami. Giit naman ni tatay, hindi niya gagawin yun. Kasi dalawa kami. Kapag sumablay siya ng pag-atake at nakatakas ang isa sa amin, di mabubuko na siya. Giniit ko rin ang punto ko. Sa tingin ko sadyang mahina na ang tinderong yon, kaya madaling mapagod. Matanda na rin kasi. Sa tansya ko nasa 60 na mahigit. Pero hindi ko nakumbinsi si tatay. Nasa mukha pa rin niya yung pagdududa. Sa susunod daw na magkita uli kami ni Manong, ay wag daw akong magtitiwala. Iba raw ang kutob niya. Masama. Malayo na sa amin ang tindero ng kalamansi. Malayo-layo na rin ang distansya. Kaya nagpatuloy na kami ni tatay sa paglalakad. Kinabukasan wala kaming pasok ni tatay sa trabaho kasi nga linggo. Paggising ko ay narinig ko na lang na may pinag-uusapan sila ni nanay. May nabiktima raw yung aswang sa may talahiban, doon mismo sa loob ng baryo namin. Sa pagkakataong yon ay parang gusto ko na talagang maniwala na totoo nga ang aswang. Kasi kakilala nila tatay ang nabiktima, yung kumpare niya. Inaanak niya yung anak nun. Lasing daw nang umuwi yung kumpare niya kagabi mula sa birthdayan. Doon dumaan sa talahiban para shortcut at doon na nga raw na corner ng sinasabing aswang. May mga nagsasabi na baka naman daw na corner ng kaaway at kaaway ang gumawa noon sa kanya. Hindi isang aswang. Binintang na lang siguro sa aswang. Pero naniniwala raw ang pamilya na aswang nga ang tumira sa kumpare niya kasi wala naman daw kaaway yun. Mismong si tatay ang nagpapatunay kung gaano kabait si Mang Pruding. Sabi nila nanay at tatay, sa huling lamay na lang kami pupunta, kaming buong pamilya. Dahil sa pangalawang balita na yon tungkol sa aswang, sa kabilang baryo at sa baryo namin, kaya hindi maiwasan na ang mga tao ay magkaroon ng takot. Kung maaga nang magsitulugan ng mga taga-probinsya, mas inagahan pa nila nung panahon na yon. At halos lahat ng mga kapitbahay ay naglagay ng kani-kanilang bawang sa mga bintana at pintuan. Kami rin, hindi magpapahuli si nanay. Tinadtad niya ng bawang ang pintuan at bintana namin. Pati sa dingding naglagay din. Ginawa na niyang dekorasyon. Amoy bawang na nga sa loob ng bahay namin. At ang isa pang inihanda ni nanay ay ang asin. Hindi niya binebenta lahat. Kailangan laging may matitira sa amin dahil mabisang panlaban daw yun sa mga aswang, sabi ng matatanda. Nung araw ding yun ay inutusan ako ni nanay na mag-igib. Poso pa yung kuhaan namin ng tubig. Hindi naman masyadong malayo sa bahay namin.
Pero walang kabahayan sa gawing yon. Bali doon talaga ang kuhaan namin ng tubig. Kaming magkakapitbahay. Hindi ko inaasahan na maaabutan ko roon si Manong Fermin, yung tindero ng kalamansi. Nagulat din siya nang makita ako. Naghihilamos siya sa puso at naguhugas ng kamay. Sabi niya doon daw pala ako umiigib. Sabi ko naman lahat kaming magkakapitbahay ay doon kumukuha ng tubig, maski inumin. Pinakukuluan lang ni nanay para sa inumin, para masiguro raw na safe ang kalusugan namin. Ani Manong Fermin, siya raw ay direkta nang umiinom sa puso mula pa nung maliit siya. Pero hanggang ngayon ay okay naman daw siya. Naitanong ko sa kanya kung saan ba siya nakatira at kung may pamilya ba siya. Saglit siyang natigilan. Tapos tinignan niya ako at saka yumuko. Kwento niya, matagal na siyang nag-iisa sa buhay. Mga 1 dekada na. May inuupahan daw siyang maliit na bahay, pero malayo sa baryo. Sanay naman siya na kung saan-saan inaabutan ng pagtulog. Tulad nga nung gabi na nakita namin siya ni tatay, kasi doon siya inabutan ng pagtulog sa ilalim ng punong mangga. Napatangu-tangu ako. Kaya pala ay ganun pala ang buhay niya. Dahil sa kung saan-saan siya nakakarating, naisipan ko na rin na itanong kung naniniwala ba siya sa aswang, kung nakakita na ba siya. Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Sabi niya oo naman. Lahat ng nilalang na mahiwaga, pinaniniwalaan niya. Dagdag pa niya, marami na raw uri ng aswang at tulad sa mga tao, may mga aswang na masama gaya ng alam ng lahat. Meron din namang aswang na mabubuti. Yung mga aswang na hindi nila matalikuran ng lahing pinanggalingan nila, pero nagsisikap sila na mabuhay na tulad ng mga normal na tao. Na-curious na nga ako sa mga aswang kasi mukhang maraming alam sa kanila si Manong Fermin. Tinanong ko na rin kung totoo ba na may kakayahang magpabago ng anyo ang mga aswang at maging hayop. Totoo raw yun, pero hindi lahat ng aswang ay may ganoong kakayahan. Gaya rin daw ng sa mga engkanto. Iba't ibang uri ang mga engkanto at may iba't ibang kakayahan. Tumabi na siya para bigyang daan ako sa pag-igib. Nung simulan ko nang magbomba ng puso, nagsimula na rin siyang maglakad palayo sa akin habang tulak-tulak yung kariton niya. Mabilis lang naman mag-igib. Wala pang ilang minuto ay buhat ko na yung 2 balde pabalik sa amin. Nakasalubong ko si tatay. May dala rin siyang 2 balde. Tutulungan na raw niya ako para madaling mapuno ang drum namin. Tinanong ko siya kung nakasalubong din ba niya si Manong Fermin. Sabi niya hindi raw. Nagtaka ako kasi wala namang ibang dadaanan yun. Dapat makakasalubong ni tatay. Wala namang likuan bago lumampas sa bahay namin. Sabi ni tatay, sa susunod daw ay wag na raw akong makikipag-usap sa matandang yun. At wala nga siyang tiwala. Isang araw ay mapapatunayan ko raw na tama ang kutob niya. Kasi pag siya raw ang kinutuban, laging nagkakatotoo. Kaya sumunod daw ako sa bilin niya. Iwasan ko ang tindero ng kalamansi. Umuo na lang ako kay tatay. Alam ko naman na hindi ako mananalo sa kanya. Basta ako, wala akong kakutob-kutob na aswang si Manong Fermin. Kalamansi pa nga yung tinda niya. Sabi ng lola ko dati nung nabubuhay pa, isa sa mga kinatatakutan ng mga aswang ay ang kalamansi. Sunod na pagkikita ko kay Manong Fermin ay nung namamahinga uli siya sa tabi ng puno. Hindi ko sigurado kung namamahinga talaga siya kasi kinakatok niya yung puno. Hindi pa niya ako namamalayan. Tapos nilalapat niya yung tenga niya na para bang may pinapakinggan doon. Nagulat pa siya nang makita niya akong nakatayo sa di kalayuan at nakatingin sa kanya. Kahit sinabihan na ako ng tatay ko na huwag ko nang lalapitan si Manong Fermin, hindi ko alam kung bakit parang may kung ano sa kanya na hindi ko maiwasan na lumapit pa rin. Curious talaga ako sa pagkatao niya. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Bakit niya kinakatok yung puno? Sabi niya magaling siyang kumilatis ng mga puno at sa pamamagitan ng pagkatok niya roon ay nalalaman niya kung gaano na yun katanda.
gaano katibay at kung yun ba ay pinamamahayan ng mga engkanto. Sabi ko bakit naman kailangan pa niyang i-check? Wala lang daw. Gusto lang niyang malaman. Uusisain ko pa sana si Manong Fermin tungkol doon. Pero nakita pala ako ng tatay ko. Tinawag niya ako at pinagalitan nang makalapit na ako sa kanya. Hindi raw talaga ako marunong sumunod. Hindi ko alam kung anong narinig ni Manong. Pero nakatingin siya sa amin. Huling lamay ng kumpare ni tatay. Gumayak na kaming pamilya. Mga bandang 7:00 ng gabi nang umalis kami sa bahay. Mahaba-habang lakarin. Pwede naman sana kaming sumakay ng tricycle. Ang kaso sabi ni tatay, mapapalayo pa raw kami at mamamasahe gayong may daan naman para makapunta kami ng mabilis doon, sa Pilapil. Hindi naman daw siguro kami lalapitan ng aswang dahil marami kami. At kung sakali raw na atakihin kami, may mga dala naman kaming asin at itak. Kaya naman kampante kaming naglakad sa Pilapil. Bandang gitna na kami nang biglang huminto sa paglalakad si tatay. Pinahinto niya rin kami. Nakarinig kasi siya ng parang sumisipol. Pinakiramdaman namin ni tatay. Nagpalinga-linga kami. Sabi ni nanay, wag na raw naming pansinin. Dumiretso na lang daw kami. Mas mapapahamak pa raw kami kung hahanapin pa namin ang pinagmumulan nun. Tapos sabi ni nanay, sa kalsada na lang daw kami dumaan pag uwi namin mamaya. Sinunod naman ni tatay si nanay. Ako ang pinauna niya sa paglalakad at siya sa huli para nakikita niya kami at maprotektahan mula sa likuran. Bale kami ni tatay ang tumayong gwardya ng pamilya sa unahan at likuran. Ligtas naman kaming nakarating sa bahay ng kumpare ni tatay. Doon din kasi ibinurol sa bahay. Maugong nga ang usap-usapan doon na aswang talaga ang pumatay. At narinig ko rin na ang tindero ng kalamansi ang pinagdududahan nilang aswang. Mula raw nang dumating sa baryo ay tsaka na balita na may hinabol ang aswang. At ayan nga at may pinatay pa. Ginatungan pa ni tatay ang mga nagkukwentuhan. Malapit na talaga akong maniwala na si Manong Fermin nga ang aswang. Nung pauwi na kami, mga bandang 10:30, sinubukan pa naming mag-abang ng tricycle sa kalsada. Kaso wala nang dumaan. Kaya alay lakad na naman. Pero sa kalsada pa rin kami dumaan. Ayaw na ni nanay sa Pilapil at baka kung anong nakakatakot na tunog na naman ang marinig namin. Tsaka malalim na rin ang gabi. Napasarap kasi yung pakikipagkwentuhan ni nanay sa mga kumare niya. Kasama dun yung asawa ng namatay. Kaya inabot kami ng hating gabi. Sabi ni nanay, magkwentuhan daw kami ng malakas para hindi kami lapitan ng mga masasamang elemento. Total naman daw ay wala kaming kabahayang madadaanan na mapeperwisyo ng ingay namin kasi nasa kalsada kami. Kabila ang bukid ang madadaanan. Natatawa na lang si tatay. Umiral na naman daw ang pagkadaldalita ni nanay. Baka raw sa halip na hindi kami mamalaya ng aswang ay marinig kami at mainis sa kaingayan ni nanay. Baka bigla na lang kaming atakihin. Nagtawanan kami pero natigilan din bigla nang isang uwak ang lumipad sa ulunan namin. Hindi namin alam kung saan nanggaling. Lumipad siya pataas hanggang sa mawala sa paningin namin. Tanong ni nanay kung nakita raw ba namin. Sagot naman ni tatay malamang. Sa harapan naming lahat dumaan At pare-pareho naming hindi namalayan kung sa likuran ba o sa gilid ng bukid dumaan. Pero sigurado kami na uwak yun. Isang malaking uwak. Sabi ni tatay, bilisan na namin ang paglalakad. Wala pang ilang minuto ang lumipas ay namataan kong pabalik ang uwak. At ang nililipad niyang direksyon ay pabalik sa amin. Kaya sumigaw ako ng takbo na. Hinila ko si Paulo. Si nanay naman si Kia ang kapit. Habang si tatay ay tinaas ang itak niya at inihanda rin ng asin. Nung medyo bumaba ang lipad ng uwak ay pinato na niya ng asin. Doon namin nahalata na baka nga aswang yun dahil mabilis na umiwas at lumipad na uli palayo.
Nung makalayo na uli ang uwak, ay bumagal na ang takbo namin. Sinasabi na nga raw ba ni nanay at totoo talaga ang aswang. Hingal kami sa pagtakbo at sa sobrang takot. Lahat kami pinadakot ni tatay ng asin. Hawakan lang daw namin hanggat hindi pa kami nakakarating sa bahay. Naging alisto ako sa paligid. Nung malapit na kami sa amin, ay napahinto na naman kami. Hindi dahil sa malaking uwak, kundi dahil kay Manong Fermin. Nakita namin siyang kinakatok na naman ng puno. Nasa tabi niya yung kariton niya ng kalamansi. Natigilan siya sa ginagawa nang maramdaman niya kami. Mainit na ang ulo ng tatay ko sa uwak at ang nasa isip siguro niya, ang uwak at ang tindero ng kalamansi ay iisa. Sinita ni tatay si Manong. Sinigawan niya. Sabi niya gabing-gabi na, ba't nandoon pa siya at anong ginagawa niya roon? Hindi sumagot si Manong Fermin, kaya mas lalong lumakas ang hinala ni tatay na siya nga ang aswang. Sa halip na sagutin ang tanong ng tatay ko, ay tinuloy ng dayong tindero ang pagkatok sa puno. Tapos ay dinikit ang tenga na parang may pinapakinggan doon. Nagalit na si tatay sa pagbabaliwala sa kanya ng matanda. Humakbang siya palapit. Hindi naman natinag ang matanda sa paglapit ni tatay. Sa tingin ko, nagmamadali lang siya sa ginagawa niyang pagkatok sa puno. Ewan ko kung warning yon. Initak ni tatay ang kariton ni Manong. Doon niya nakuha ang atensyon nito. Nag-iba ang mukha ni Manong Fermin, pero hindi naman mukhang aswang o halimaw. Yung tipong nagalit. Sabi niya wag daw namin siyang pakialaman. Galit din sumagot si tatay. Direkta niyang pinagbintangan si Manong. Paano raw naming hindi pakikialaman? Siya ang aswang na nanghabol ng buntis at ang aswang na pumatay sa kumpare niya. Lahat ng yun ay tinanggi ni Manong. Kaso hindi siya pinakinggan ni tatay. Nagpambuno sila. Umawat naman agad ako. Pati sina Paulo at nanay umawat din. Si Kia umiyak lang sa tabi. Sinabuyan namin ng asin ng tindero. Nakakailag nga lang. Nagulat kami sa kakaibang lakas niya. Nung umawat kaming lahat ay bumalandra kami. Pati si tatay ay humagis sa malayo. Sa pagkakataong yun, kumbinsido na nga sana ako na siya ang aswang. Pero may nangyari pa na hindi namin mapaniwala ang pamilya. Nung makabuelo si tatay, ay kumuha siya ng kalamansi sa kariton at hiniwa niya ng itak. Nung aatakihin uli siya ni Manong, ay kinapitan niya ang braso nito na may katas ng kalamansi na ang kamay niya. Ako naman kumuha rin ako. Kinagat ko na lang dahil wala akong itak. Nagpahid din ako sa kamay. Pero natigilan ako nang mapatingin ako sa kanila. Natulala ako sa nakita ko nung parang nalapnos ang balat ni Manong dahil sa katas ng kalamansi na dumampi sa balat niya. Pero hindi siya nagpalit ng anyo bilang aswang, kundi isang nilalang na may mahabang tenga at makintab na katawan na akala mo pinahiran ng maraming langis. Napaatras kami pareho ni tatay. Hindi na kami inatake ni Manong. Humawak siya sa puno at kitang-kita namin kung paano siya tumagos sa puno. Una ay isang kamay lang niya na parabang may kinakapa sa loob. Tapos sunod niyang inihakbang ang mga paa niya. At panghuli ay ang buong katawan. Ang tanging naiwan sa amin ay ang kariton niya ng kalamansi. Kumausap sila nanay at tatay ng albularyo kinabukasan tungkol sa nasaksihan namin. Sabi ng albularyong kilala ng pamilya namin, hindi aswang, kundi isang engkanto ang dayong tindero. Naging front lang niya ang kalamansi para hindi siya pag-isipan ng masama. Hindi siya mapapagkamalang kakaibang elemento dahil nagtitinda nga siya ng kalamansi na siguradong alam niya na siyang pangontra sa masasamang elemento at mga engkantong gaya niya. Bukod doon ay malaya siyang makakapaglakbay saan man niya gusto. Tungkol sa paglago sa puno, siguro raw ay matagal nang hinahanap ng matanda ang daan o lagusan pabalik sa kanila. Tama nga ang albularyo, kasi wala na si Manong ay nagpatuloy pa rin ang balita tungkol sa gumagalang aswang sa baryo namin.
at mga kalapit baryo. Hindi siya ang malaking uwak na nagtangkang atakihin kami. Ang kariton na naiwan niya ay nagsisilbing alaala na minsan ay may nakilala at nakaengkwentro kaming tunay na engkanto. Saksi ang buong pamilya namin. Kung iisipin ay mabait naman siya at hindi niya kami ginalaw maliban nga lang nung mauna si tatay na sugurin siya. Sayang, kung nalaman namin agad, baka naging kaibigan pa siya ng pamilya namin. May bahay kami sa probinsya na ang bansag ng mga kapitbahay ay safe house. Hindi naman yun silungan ng mga nagtatago sa sindikato o ano. Pero kasi kumbaga sa bahay kubo, ang halaman doon ay sari-sari at hindi basta-bastang halaman lang dahil karamihan ng nakatanim doon ay pangontra sa kung ano-anong masama. Tanglad, luya, bawang, kawayan, kalamansi at marami pang iba. Pero ang main characters talaga ng kwentong ito ay yung duo ng kawayan at kalamansi. Serneb kung ang luya at bawang ang pinakasikat na pangontra sa aswang. Kumbaga, first line of defense. Ang kawayan at kalamansi naman ang ginagamit kapag no choice na talaga kundi lumaban. May naalala akong kwento noon sa amin kung saan talamak ang aswangan. Pero sa bahay namin ay payapa ang lahat. Albularyo ang unang nobyo ni Lola Saling. Binibigyan siya noon ng mga halaman na pangontra nga sa mga kulam, barang, aswang at kung ano-ano pa. Ang kaso ay tutol ang pamilya noong nobyo ni Lola sa kanya. Kaya nagkahiwalay rin sila. Ang huling balita raw ni Lola ay nag-asawa ng taga Maynila. Pero ayun nga at napakinabangan namin yung mga pananim. Fast forward, nakapag-asawa rin si Lola. Nagkaanak at apo. Lola's boy ako, kaya sa edad kong 4 hanggang noong high school ako ay kina lola ako nakatira. Doon ko nga nakita kung papanong nakakagala pa rin kami sa bakuran kahit may aswang. Totoo, nakakita talaga ako ng aswang doon sa amin ng makailang beses. Ang unang beses kong nakakita ng aswang ay noong may tumatawag sa labas ng bahay kahit na 10 oras na ng gabi. Kami lang 3 nila lolo at lola nun. 8 taong gulang yata ako o 9. Basta ang alam ko ay wala pa akong 10 years old nun. Ayun nga, may tumatawag. Kaya sinilip ni lolo sa bintana. Nakita niya yung kapitbahay namin na sina Tita Tinay at anak niyang si Marco. Kasama nila yung asawa ni Tita Tinay na si Tito Orly. Pero nakatalikod siya at may hawak na itak. Dali-daling lumabas si lolo para pagbuksan sila ng gate na kawayan at pinapasok. Nakadungaw lang kami ni lola noon sa bintana. Tapos tinuro ni lola yung lalaki na nakatayo sa labas. Nasa kabilang panig yun ng kalsada at ilang metro din ang layo sa bahay namin. Sabi ni lola, aswang daw yun. Nang titigan ko yung lalaki ay nakita kong para bang nalulusaw yung mukha niya. Nag-iiba-iba ang itsura. Pero hindi ako natakot kasi sabi ni lola ay hindi yun makakalapit sa bahay namin dahil sa santambak nga na proteksyon. Nalaman namin na inaaswang pala si Marco dahil may sakit siya. Naisip ni Tito Orly na makitulog sa bahay namin dahil alam nga nila na hindi nakakalapit ang mga aswang sa bahay namin. Sunod na beses na nakakita ako ng aswang ay noong hinatid ko yung nililigawan ko galing sa sayawan. Sinundan ba naman kami ng isang babae na sobrang lansa. Sumasabay talaga ito sa amin kaya binilisan namin ang paglalakad hanggang sa hinabol na nga kami. Humihingal pa siya at ang lalim ng boses niya. Naisip ko na imbis na ihatid yung nililigawan ko sa bahay niya ay doon na lang kami sa bahay namin dumiretso. Sa bungad ng gate namin ay may nakatanim na puno ng kalamansi na alaga ni lola ng sapal ng nyog na nakakapagpayabong daw lalo ng bunga noon. Pagpasok namin ng gate ay
ay pumitas kaagad ako ng kalamansi at kinagat yun bago piniga at winisik doon sa babaeng dudukwang na talaga sa amin. Umilag siya tapos pinagbabato pa namin ang bunga ng kalamansi. Alam mo Sir Neb, nagtangkang lumipad yung babae pero habang binabato namin siya ng kalamansi ay hindi siya makaangat. Bumabagsak lang siya at nadadapa sa lupa. Nung marinig nila Lolo ang ingay namin ay tinawag na niya kami at pinapasok sa bahay. Takot na takot yung kasama ko pero sabi lang namin ay ligtas siya sa bahay namin. Sunod noon ay may buntis naman na nakitulog din sa bahay namin dahil inaaswang din siya. Basta ilang beses nang may mga kapitbahay kami na nakitulog dahil inaaswang sila. Kaya ang bahay namin ay nabansag ang safe house. Hindi ko rin nga maipaliwanag kung bakit ang daming aswang sa amin noon. Sa kasalukuyan ay sina Tito Lolito ang nakatira sa bahay. Wala na si Lolo at bedridden na nga si Lola Saling. Kaya sila ng pamilya ni Tito ang nag-aalaga kay Lola. Binibisita ko siya palagi. Mas madalas pa sana kung hindi lang napakalayo ng Maynila sa Iloilo. Nakikita kong pinananatili nila Tito ang pangangalaga at pagtatanim ng mga halamang pangontra sa lahat ng kalaban. Wala pa rin daw makalapit na aswang kahit na may sakit na si Lola. Kakabasa at kakapakinig ko ng mga horror groups at YouTube channel ay nalaman ko na pangontra pala sa aswang ang kalamansi. Hello po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Benson. Paki-shoutout naman po ako at ang buong Tayag family. Sana po mapili itong kwento ko. Sir Neb, nabanggit ang kalamansi. Share ko lang itong kwento ng hipag kong si Jelay noong nagbubuntis siya tsaka ng anak nila ng kapatid ko. Bale, 2 kwento po itong ibabahagi ko. Pero parehong tungkol sa kalamansi. Ito nga at sisimulan ko na. Kabarkada ko si Jelay, kaya siya nakilala ng kapatid kong si Nelmar. Na love at first sight yata, kaya nagpakasal agad within a year. Nung magbuntis si Jelay, ay sa bahay namin sila pinatira nila mama para maalagaan si Jelay. Pangasinan pa kasi ang probinsya nila, tapos nasa Bicol kami, kaya hindi siya masasamahan ng pamilya niya. Kahit buntis si Jelay ay nagtatrabaho siya. Ginagabi siya ng uwi kung minsan, pero dahil sinusundo naman siya ni Nelmar ay hindi sila gaanong nag-aalala. Hanggang sa isang gabi ay may malaking ibon na sumabay sa kanila habang pauwi. Sabi ni Nelmar, kapag daw humihinto sila ay humihinto rin yung ibon. Dumadapo sa poste o kung saan man na malapit. Kinabahan daw sila dahil 3 ang mga mata noong ibon. Tapos ay humuhuni raw na parang uwak at umuubo pa. Binilisan na lang nilang makauwi. Tapos kinuwento nila yon sa amin. Yung time na yon ay hindi ko pa nadidiscover ang Pinoy Creepypasta o ibang channel dito sa YouTube. Pero mahilig na nga ako sa horror. Kaya ang source ko ng katatakutan ay Facebook. May nabasa ako sa isang page na pwede nga raw panlaban sa aswang ang kalamansi. Nag-research ako tungkol doon at may nabasa ako na kapag daw pinahid yung katas ng kalamansi sa tiyan ng buntis ay iiwasan na siya ng aswang. So sinabi ko yon kay Jelay at ginawa naman nga niya. Nagdadala siya ng kalamansi sa trabaho. Tapos kapag daw magtatanghalian sila sa karinderya ay nilalagyan niya ng kalamansi extract yung ulam niya. Lalo na kung karne. Baka raw kasi kumibot-kibot gaya ng sa mga kinukwento ko. Pero wala naman siyang na-experience na ganoon. Ang naranasan ni Jelay ay yung isang beses na kasama ko sila ni Nelmar na nag-grocery. May ali na sunod ng sunod sa amin. Ang obvious niya kasi dinudungol talaga niya yung balakang at tiyan ni Jelay na malaki na noon dahil parang nasa 7 months o magsi 7 months na. Kinutuban kami ng hindi maganda doon sa ali at naisip namin na baka aswang yun.
Lagi na ngang may baon na kalamansi si Jelay noon. Kaso nung time na yon ay nasa bag ni Nelmar yung kalamansi. Tapos nasa baggage counter pa. Ang ginawa namin ay nagpunta kami sa gulay section. Tapos kumuha kami ng bawang, luya at kalamansi. Tapos pinabitbit namin kay Jelay yung mga yon. Hindi pa nasiyahan si Nelmar at dumukot pa ng kalamansi roon sa net. Tapos tinusok ng susi at piniga sa batok at tiyan ni Jelay. Ang sama ng tingin sa amin noong ali. Seryoso, hindi siya makalapit kay Jelay. Itong si Jelay pasaway rin. Siya na mismo ang lumapit doon sa ali. Pero lumalayo na ito habang pisil yung ilong at kurap ng kurap na para bang nasisilaw siya. Grabe yung kilabot ko roon kasi first time ko na makakita ng aswang. Oo nga, tao yung itsura niya. Pero yung alam mo na masama ang intensyon niya ay nakakapanindig balahibo rin pala. Kasi wala ka namang ginagawang masama tapos gaganunin ka. Nakauwi naman kami ng matiwasay. Magmula noon ay hindi na talaga umaalis si Jelay nang walang dalang kalamansi doon mismo sa bulsa niya hanggang sa makapanganak siya. At kahit yung panganay na anak nilang si Makmak ay parang lapitin ng mga aswang at maligno. Namamana ba yung third eye? Hindi ko rin kasi alam, Sir Neb. Kaya napatanong ako. Sabi kasi ni Jelay, wala naman sa lahi nila ang may third eye. Sa amin din naman. Kaya nakakapagtaka na si Makmak ay naging maselan sa mga ganoong bagay. Anyway, itong susunod na bahagi ng kwento ko ay tungkol naman kay Makmak at kung papanong nailigtas din siya ng kalamansi nang hindi lang isa kundi napakaraming beses pa. Sobrang advanced na bata ni Makmak. Wala pa siyang 1-year-old ay kaya na niyang makabuo ng simpleng pangungusap. Nasasabi na niya ang gusto at ayaw niya at napakabilis na ring maglakad. Sa edad niyang 2 ay naisusulat na niya yung pangalan niya. Ipapasok na nga sana ni Nelmar sa daycare. Kaso ayaw pang tanggapin ng teacher dahil sobrang bata pa raw. Dahil bata pa nga siya natutong magsalita, ay nakukwento na niya ang mga nakikita niya. Yung bunso naming kapatid na si Ria ay 13 years old lang noong 3 years old si Makmak. Binibabysit niya si Makmak at ayaw niya itong dalhin sa kwarto kapag pinapatulog sa tanghali. Kung ano-ano raw kasi ang pinagtututuro niya at sinasabing may maliit na bata na nagyayaya maglaro sa labas. Katagalan ay nilagnat na si Ria dahil natatakot sa mga kalaro daw ni Makmak. Dahil doon ay to the rescue na naman ang kalamansi. Pinahiran ng kalamansi sa noo, palad, tiyan at mga paa si Ria. Gayon din si Makmak para hindi na sila malapitan ng mga kalaro ni Makmak. Naglagay rin sila ng asin sa mga bintana at pinto. Ang sabi ng albularyo kina tatay ay wag daw isasaboy ang asin dahil baka may matamaan sila na hindi naman masama ang intensyon. Baka raw may masabuyan na nakikiraan lang tapos ay magalit ito at lalo lang silang madisgrasya. Mas mainam daw kung ilalagay na lang sa may pinto at bintana kesa isaboy. Yung kalamansi naman daw ay mas mabuti nga na sa katawan na lang ipahid para hindi makalapit o makahawak ang mga elemento at maligno. Nakalakhan na ni Makmak na lagi siyang may dalang bunga ng kalamansi kaya yun na halos ang natural scent niya. Mabuti na nga lang at hindi maasim ang amoy niya. Sa halip ay citrusy na presko sa ilong. Noong 7 years old na si Makmak ay kamuntik na raw itong madagit ng aswang. Noon ay may sarili ng bahay sila Nelmar at Jelay. 2 na rin ang anak nila. Narinig na lang daw ng mag-asawa na sumisigaw at umiiyak si Makmak. Tahol din daw ng tahol ang kanilang aso. Yung tahol daw ay may kasamang iyak kaya nagmamadaling pinuntahan ng mag-asawa yung bata. Ganun na lang daw yung sindak nila nung makitang may napakalaking ibon na tinatangkang bitbitin si Makmak pero hindi ito mabuhat. Lumayo lang daw yung ibon nang sigawan ito ni Nelmar at batuhin ng tsinelas.
Si Makmak ay nakadapa na sa lupa. Gayon din yung aso na atras abante. Halata na takot na takot. Sabi ni Makmak ay pinakakain niya ng hapunan yung alaga nila nang bigla na lang may malakas na hangin na halos magpalipad sa kanya. Sinabayan daw yon ng tahol ng aso, pero bago pa siya makalingon ay may sumabit na sa kanyang balikat at kilikili at pilit siyang hinihila. Nagsisigaw na siya at nakalanghap ng alikabok dahil sa kakapagaspas ng nilalang na nakadakit sa kanya. Ang nakakapagtaka nga lang ay hindi siya maangat-angat noon, kaya napadapa na siya sa lupa. Bukod sa mga kalmot sa balikat at gasgas sa tuhod, ay wala nang malalang pinsala si Makmak. Pinatignan siya sa albularyo at doon nila nalaman kung bakit hindi siya nakuha ng aswang. Ayon sa albularyo ay dahil yun sa barya at kalamansi na nasa bulsa ni Makmak. Nabibigatan daw pala ang aswang sa mga yon dahil yari sa pilak ang mga barya. Matagal-tagal din na naging paniniwala namin na kapag may barya o kalamansi ka sa bulsa ay hindi ka madadagit ng aswang. Tapos dahil naging adik si tatay roon sa mga bumibili ng lumang barya sa Facebook, ay nalaman namin na hindi pala gawa sa silver ang mga barya ng Pilipinas sa kasalukuyan. Yung mga sinaunang barya lang daw ang may halong pilak, pero yung ngayon wala na. Ibig sabihin ay kalamansi lang talaga ang nagligtas kay Makmak noong tinangka siyang dagitin ng aswang na ibon. 11 years old na si Makmak sa ngayon. Hindi pa rin niya nakakalimutan na maglagay ng kalamansi sa bulsa at magpahid ng katas noon sa kanyang tiyan, lalo na kapag napupunta siya sa mga lugar na hindi siya pamilyar. Alam na niya na hindi siya malalapitan ng mga maligno kapag protektado siya ng kalamansi.